Hi mga ka-interview! Welcome back sa ating channel at ngayon nga sobrang interesting ng topic natin dahil pag-uusapan natin ang mga loan apps sa Pilipinas na hindi nang haharas ng borrowers, hindi rin namamahiya at may mga mababang fees kumpara dun sa iba't ibang mga loan sharks sa Google Play Store at App Store. So alam naman natin na grabe ang issue ng harassment sa ibang online lending apps. Merong nagte-text sa lahat ng contacts, may mga nananakot at kung minsan sinisiraan pa ang pagkatao ng mga borrowers. Kaya nga importanteng malaman natin kung alin ang maayos or alin ang mas maayos, mas transparent at mas safe gamitin. Kaya sa listahan natin ngayon kasama ang Tala, Bilis, GCash, GLoan, One Hand, Salmon, Ako-Lako Pay Later at Atomy PH Buy Now Pay Later. At syempre yung GCash. So kung ikaw ay nagpaplano na umutang o gusto mo lang malaman kung alin ang mas magandang gamitin, tapusin mo ang video na ito. Kasi nga pag-usapan natin isa-isa at sasabihin ko na rin sa inyo kung bakit sila ang mas okay kumpara sa mga iba. So number 1 nga, ang Tala is one of the most trusted loan app in the Philippines. Ang maganda nga kay Tala, napaka-transparent ang fees, may processing fee na mas mababa kumpara sa ibang mga loan app at yung service fee niya din ay nakadepende sa loan amount mo. Wala din itong mga hidden charges at malinaw agad kung magkano ang matatanggap mo at babayaran mo. Ang isa pang plus dito nga sa Tala ay flexible ang repayment terms. Pwede kang mamili ng mas maikling period para mas maliit ang interest, di ba? At higit sa lahat, hindi sila gumagamit ng harassment tactics tulad ng iba. Kaya nga, mas kampante ang borrowers. Number 2, itong Bilis. Kung gusto mo naman ng installment shopping at personal loan in one app, magandang option si Bilis. Ang interest rates nila ay mas mababa kumpara din sa ibang mga fly-by-night OLAs at very clear din ang dues at yung mga penalties. Kaya kapag may delay sa bayad, may late fee pero hindi sila abusive. Okay siya gamitin ha kasi hindi kanila tatawagan at sisigawan araw-araw. Instead, bibigyan kanila ng chance na makipag-usap at mag-settle ng balance. At syempre hindi nagpapahuli yung GCash GLoan. So ang GLoan nga ng GCash ay built-in loan feature ng GCash app. Ang kagandahan dito ay kung mataas ang G-score mo, mas malaki ang chance mong maaprubahan at mas reasonable din yung terms nila at maging yung interest nila ay talagang mas mababa naman kung ikukumpara natin doon sa mga OLAs. So, depende rin talaga sa profile din natin. Meron itong one-time processing fee at late fee kung hindi makabayad on time. At ang advantage nga, since GCash ito, mas safe, mas secure, at hindi sila nang haharas nga gaya ng ilang mga illegal OLAs. Next nga, syempre itong One Hand at yung Salmon. So yung One Hand ay kilala online ha bilang lending app din. May mga borrowers na nagsasabi talaga na mas malinaw ang proseso at hindi gaanong toxic ang collection practices kung i-compare nga natin sa ibang illegal apps. Pero, take note ha, kailangan pa rin maging responsible nga sa pagbabayad para maiwasan yung mga penalties. At yung Salmon nga din, isa sa mga bagong players sa financing industry ha. So, ang focus naman nitong Salmon ay installment shopping at cash loans. So, malinaw ang contract at so far, mas maayos ang approach nila sa borrowers. So, hindi sila gumagamit ng scare tactics ha, gaya ng mga OLAs or loan sharks sa Google Play Store or sa App Store. So, next nga yung Ako-Lako Pay Later at yung Atomy. Kung mahilig ka naman sa Buy Now Pay Later, dalawang sikat na options ay itong Ako-Lako Pay Later at yung Atomy PH. Ang kagandahan dito, mas mababa ang fees kumpara sa mga illegal OLAs at para talaga silang credit line na pang shopping. Yung Ako-Lako Pay Later usually ginagamit para sa online shoppings at sa gadget. Yung Atomy PH naman, flexible installment plan para sa mga partner stores. So, ang advantage nito ay walang paninira o harassment din. Kung may late payment, klaro lang ang penalty. Hindi nila pinapahiya yung borrowers. So, lahat ng apps na binanggit natin, like nga yung Tala, yung Bilis, GCash, One Hand, Salmon, Ako-Lako Pay Later, Atomy PH ay kilala SEC registered at mas transparent. Ang difference nila sa mga obosadong OLA, wala nga itong harassment,
klaro yung mga terms at fees, meron itong mga proper customer support, mas mababang interest at penalties. Kaya kung ikukumpara natin ito sa mga loan app na nangaharas, naninira ng borrowers at nananakot, malaking ginhawa talaga na makagamit ng maayos at lehitimong platforms. Napag-usapan natin ang mga loan apps na hindi nanghaharas, yung mga loan apps na hindi naninira, at syempre malinaw yung mga fees nila. So quick recap lang ha, yung tala, transparent fees, flexible repayment, bill is naman installment loan, and chill collection. For Z-Loan, safe and secure via GCash. Sa One Hand and Salmon naman, cash loan options na mas maayos ang approach, Akulaku Pay Later, at yung Atomy PH naman, buy now pay later siya na walang harassment. Kaya kung magbabala ka na umutang, piliin mo ang mga apps na ito ha, kaysa sa mga abusive at yung mga illegal olas. So remember, dapat ang loan ay tulong, hindi pahirap. Okay, pero kung sakali mga ka-interview na na-decline kayo sa mga legit na mga loan app na ito ha, naghahanap pa rin talaga kayo ng pwedeng mautangan online. So maaaring nakapag-try na kayo na umutang sa mga relatives nyo or sa kaibigan sa katrabaho, pero hindi nila kayo pinahiram dahil medyo sila din ay talagang kulang din yung kanilang budget. Pwede nyo ring i-consider yung Cash Express at yung Finbro. So alam nyo ba mga ka-interview, itong Cash Express, meron silang bagong feature ngayon na kung saan kapag umutang ka sa kanila at naaprubahan yung loan application mo, pinadala nila yung pera sa'yo, diba? Yung loan proceeds. Tapos, sa tingin mo medyo mataas yung interest niya or yung processing fees niya. At gusto mo nang isauli na lang yung pera kasi hindi ka satisfied doon sa offer nila or doon sa interest and processing fees kasi feeling mo natataasan ka, meron silang ino-offer na pwede mong isauli yung pera na natanggap mo within 24 hours. So wala na talaga tayong rason, diba, para hindi magbayad or para sabihin na hindi maganda yung app na ito kasi binibigyan ka ng chance. So kung natanggap mo nga yung pera, then nakita mo, parang ang taas talaga ng mga charges nito, yung mga fees niya, ayaw ko nito. Kagaya nga, diba, pag minsan yung ibang loan app, yung basta-basta nagsisend ng loan proceeds, tapos yun nga, pag nakita mo na, parang ayaw ko, parang hindi ko na lang pala ituloy na umutang dito. Pero paano kaya kasi, diba, pinadala nila. So good news nga kasi pwede mong isauli. Okay, pwede mong isauli mismo sa kanila kung magkano yung natanggap mo na pera within 24 hours without any extra charges or fees. Wala po kayong babayaran. Kung magkano lang talaga yung natanggap mo, pwede mong isauli nga basta within 24 hours. So wala pong charges yan, walang mga fees. Okay? So yun yung isa sa nakita ko dito sa Cash Express. At for Finbro naman, mga ka-interview, ang isa sa mga napansin ko dito sa Finbro ay nag-offer sila ng option din. So ang una, pwede kang mag-apply sa kanila gamit ang isang valid government ID. Mas mabilis yung process pero kasi mas malaki yung mga charges niya at yung mga fees. Ang number 2 option naman, ito yung tinatawag nila na Borrower's Advantage Package. So kung may mga requirements ka like payslip, COE at bank statement, pwede mong isubmit sa kanila, pwede mong gamitin yon na mag-apply sa kanila. So kapag kompleto yung requirements na isubmit mo dito nga sa Borrower's Advantage Package, ay mas mababa yung interest, yung mga fees at yung mga charges niya. Itong option 2, complete requirements, mas matagal yung process pero ang kapalit naman nito ay mas mababa yung fees, yung interest at yung mga charges nila. So at least, diba, may option ka na wala akong requirements, so itong option 1 na lang ako, isang valid government ID. Kaso nga lang, mas malaki nga yung charges and fees niya. Pero kung kompleto naman yung mga requirements niyo mga ka-interview, like nga meron kang payslip, COE at bank statement, pwede mong isubmit yan. Medyo mas matagal nga lang yung process, pero ang kapalit naman nun, mas mababa yung mga charges at yung mga fees and interest niya. Okay, so yun lang, bali, sinare ko lang din sa inyo yung pwede nyo gawing option. Pero disclaimer lang mga ka-interview, ang visa na ito ay for informational and educational purposes only. So, nasa sa inyo pa rin yung desisyon kung gusto nyo umutang at hindi ako liable sa anumang desisyon na gagawin nyo after nyo nga napanoorin yung visa na to. So, try or apply at your own risk na rin. Ilalagay ko na lang din yung link sa comment section at sa description below kapag gusto nyo i-explore nga itong Cash Express and Finbro. So yun nga, kung nagustuhan mo ang video na to, please don't forget na to like, share, and subscribe para updated ka lagi sa ating mga money and lending review. Again, ako nga si Zia and this is Insta Review.
See you on the next video. Bye!